Yun guys, what's up? At welcome back sa aking YouTube channel. At isang magpagpalang umaga sa inyong lahat. At isang panibagong content na naman ang ating gagawin sa araw na to. Mag-install tayo ng braking system ng ating Sniper 155. So ito kararating lang kahapon. Shoutout din sa seller na pinagbilang ko nito sa Ace Precision. So yun, madalas akong umorder dyan at maganda yung servisyo nila at mura yung kanilang product o yung kanilang mga binibenta. So bago pala natin umpisahan ay kung bago ka pa lang sa akin channel ay inanyayahan kitang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung may video pa tayo na i-upload. At pakipollow na rin guys yung ating Facebook page, yung ating TikTok. So yan. At shoutout din sa aking club na Sniper 155 Club of the Philippines. At ito, itong suot natin na uniform. Ito ang uniform ng Tarlac. So shoutout din sa Tarlac chapter at sa aking chapter na kinabibilangan ngayon. Sa Nueva Ecija chapter. Ayun yung aming logo. So yan. So guys, ito yung mga nabili natin. So bali kinuha natin yung panglikod saka yung pangharap. So tingnan muna natin siya. Ito guys, gold yung pinili ko kasi yun ang concept ng ng motor ko. Black gold. Para lumutang yung pagka gold niya. So yun. Ito yung panglikod. Wala pala siyang kasamang brake pad. So alam ko kasya yung stock dito. Ito yung mga niya, mga bolts. Then may kasamang sticker. Tapos meron siyang dito. Ewan ko kung ano to. Parang QR code. So yan ang laman. Check naman natin yung front caliper. So may kasama siyang keychain. May sticker din si Ace Precision. So yan yung seller guys. Legit tong seller na to. Meron din siyang sticker RCB. So bawat box yan may kanya-kanyang kasamang sticker siya. So yan ang laman. Ito, wow. Itong may kasamang brake pad. So yan siya. So sana is plug and play na lang siya at para wala na tayong gagawing DIY. Yun, nice. Then yung kanyang brake pump sa panglikod. May sticker ulit siya. So madami siyang kasamang sticker bawat item. Yung yung kinuha ko, yung Forge. Para kasi yung parang feeling ko kasi mas malakas yung preno nito. Ewan ko, parang 14mm lang din siya. Pero mas maganda sana kung may 17mm na ganito. So gold din yung kinuha ko para lumutang siya. Tapos yung kanyang mga brake hose. Yung kanyang brake hose. So yan, kasama siyang mga washer. Sa banjo bolts to.
Tapos meron din siyang sticker guys. Ito. Ay, mali. Parang manual yata yan. Ito pala yung sticker niya. So marami siyang sticker. Meron din pala siyang manual. Ito yung pangharap guys. Ito naman yung sa likod. Yan, titanium yung ginawa kong kulay. Then another manual. Kasama din siyang sticker ulit. Then ito yung kanyang washer sa panglikod. So yan. Yan, tapos na tayong mag-unboxing. So ang gagawin natin ngayon ay magbaklas. So yan, dami kong kalat dito guys. Yan. Parang ano na kasi itong bahay ko guys. Parang talyer na. Okay. Yan yung mga gamit natin. Hindi pa ako nag-aayos kasi nga hindi ko pa maharap. Ito yung ginamit namin nung nag-Grand Eyeball kami sa La Union, mga tent. Yan. Yan yung ating mga award. Andun yung isa, nalaglag. So yan. Yan yung mga tools natin. So yan, hindi ko pa na ano yan kasi gagamitin pa natin. So isang ano na lang ako, isang kalat na lang. Andun yung motor sa labas. Then, baklas na tayo. So, ayun guys. Bago natin siyang baklasin, lubagan muna natin tong banjo bolts. Tapos dun sa taas. So, binaklas ko na rin to para makita ko yung dadaanan ng hose niya. So, ito. Hindi ko kasi siya makita. Para may ano natin siya. So ito yung stock hose nya. Meron din ano dito. Meron tayong luluwagan dito. So nalawagan ko na ito kanina. So yan, para mahugot natin. Yan. Hindi kasi natin siya makita. Mas maganda kasi pag nakaayos yung hose. Para wala siyang tatamaan na ano, kahit na ano. So baklasin na lang natin to. So yan. Tapos mag-ready kayo ng ano, ng tubig na may sabon. Kasi pag natuluan ng ano yan, katulad niyan, hindi ko siya kaagad na ano kanina. Tumulo kasi siya dito kanina. Sana hindi magbakbak. So yun, magbaklas muna tayo ng hose nya. Tapos tong flarings nya. Ito, tanggalan na lang natin siya ng laman para wala nang tumulo. So meron naman tayong ano dyan, pang sip-sip. Ayan. So yan. So yun, natanggalan na natin siya ng fluid. Then proceed tayo dun sa baba. Magpapalit na rin tayo ng fluid. Hindi na rin natin gagamitin itong nandito.
Silin lang natin dito para mag-pump siya. Ayan. So pwede na natin siyang luwagan sa taas. So huwag kakalimutan maglagay ng tela para in case na may tumulo, hindi siya tutulo sa clearance natin. So yun, hugutin na natin sa baba. So yun guys, nahugot na natin siya. So medyo nahirapan ako kasi may sumasabit. Ayan. So try muna natin itong caliper niya. Yun no, plug and play nga siya oh. Sakto. Pogi. Tanggalan na natin to. Sunod naman natin yung brake hose nya. Brake hose na tayo. So yun guys, kinuha natin yung kasama sa sa RCB. So iporma muna natin siya. So bali ang pagkakabit ng banjo bolts is nasa pagitan yung yung washer niya. Yan. So tignan muna natin kung ano yung magandang forma niya. So, parang mahaba yata itong nakuha kong. So tignan natin kung paano siya yan. So guys, bali kinuha ko tong bagay na to sa stock. Galing siya dito. Parang magiging holder niya dito sa may ilalim. So bali guys, yung gagamitin nating banjo bolts ay yung si stock pa lang niya. Ito. So goods na tayo dito sa taas. I-set up muna natin yung baba. Kung paano yung magiging niya, position niya. So tignan natin yung magandang position niya. So pwedeng pa ganyan.
pag ganito kasi guys yung magiging position niya, ang disadvantage nito pag ito tumama baka masira. So mas maganda is pag ganyan ano. So bali ganyan guys yung ano niya. So ganyan lang siya. Hindi ko na siya pinasok dito kasi parang stress yung wire, yung cable yun kasi pagka ano nandito. So masyado siyang tiklop. So nilabas ko siya dito. So ganyan para mayroong suporta. So bibilang ko na lang siguro ng bracket na ganito. Yung gold din. So yun. Bali, lagyan muna natin siya ng fluid dito sa ano. Pwede tayo mahirapan. Sa mismong caliper niya. A few moments later. So guys, ikabit ko na siya. So na-bleed na rin natin siya. Although hindi pa ganoon kaano yung pagka-bleed ko, pero okay na rin naman siya. Kumakapit na siya. So doon naman tayo sa likod. So kinabit ko na siya para wala nang masyadong kalat. So good. Ladies coming. Ingay yung kapitbahay natin. So tanggalin muna natin ito guys. Kasi gagamitin din natin itong reservoir niya. So
So wala pa tayong Bobo? nabili. TNT! TNT! Natayo kayo! Dan! Nagawang TNT! Uy! Wala ka na! Uy! Turang-turang na ulit. Rito! Natali! Pandiwan na kayo. Tapos kinawin ang ulo. Makakailan nina. Ben! Ben! Open Sarah. Mami! Hindi grade 4 po ko eh. Babae. Ayan na. Kaya nga tiwas ka kante, Maria. Wala man iniwan. Eh, sabi niya kasi iwan. So bali guys, itong stock niya is tagalo lang natin siya. Bago lahat, tanggal muna natin itong caliper niya. Yun, tanggal siya. So ito yung brake pad niya, na-receive din siya. So magagamit na natin to. So ito na lang yung gagamitin natin. Makapal pa naman siya.
Bagong lahat guys, ay lagyan muna natin ng gasa para maganda yung play niya. So huwag niyong kakalimutan to guys, kasi ito yung pinaka ano niya, starter niya. Lagyan na natin yung brake pad. Pwede po. Magkano po daw to? Magkano daw na mama? Ito na lang po. So ganito siya guys, nakikabitan natin. So salpak na. So bali ganyan siya guys. Hindi kasi pwede ito na. Ganito talaga siya. So ito yung lalagay natin yung kasama. Ano na rin siya, banyo bolts na may bleeder. So yun guys, nilagyan na natin siya ng brake fluid. I-bleed na natin siya. The next morning. So yun guys, natapos na natin siyang i-install. At yan na yung kinalabasan. So tinesting ko na siya kanina. At yung experience ko is ano, iba siya sa ano, sa stock. So mas malakas siya. Talagang legit siyang ano, lalakas talaga yung braking system natin. So dahil naka-shifter na tayo, kaya kailangan talaga natin siyang i-upgrade. So ito talaga yung ano, yung nababagay na ano, na braking system para sa naka-shifter. So what if pa kung naka-stock ka lang tapos nakaganyang braking system ka, is talagang ano, talagang bibigyan niya yung sobrang lakas na preno o brake. Kasi nga mas mahaba kasi yung pedal niya. Andito kasi yan yung ano niya, ito, foot peg niya. Tapos mahaba yung brake pedal, kaya kahit naka-stock ka, malakas talaga yung preno niya. So ito yung disadvantage ng mga naka-shifter, kasi maigsi na siya. Kaya ang kailangan talaga natin gawin is magpalit ng ganitong braking system. Pero sa iba, siguro nakokontento na rin sila
Pero sa akin hindi ako kontento sa braking system niya. So yun. Tapos itong harap, hindi ko siya masyadong blinid kasi ayaw ko yung sobrang lakas din sa harap. So sakto lang yung ano niya. Parang naka ABS tayo. So yun. Tapos tong ano, ito yung itsura niya sa ano. So ito yung concept natin, gold. My goodie and my goodie and my good enough. Bitches on my stick.